Busog sa pangarap ang mag-asawang Nick at Sally Concepcion. Inuupahang kwarto, pedicab, paminsan-minsang sulyap sa telebisyon ng kapitbahay, at 800 pisong kapital ang tanging maipagyayabang ng mag-asawa. Yung 800 pesos na yun ang sinimula namin sa negosyo namin noong 1980. Una, nagre-repack lang kami ng mga kung ano yung hinahanap sa palengke. Dati market lang namin ay alabang. Kasi asawa ko dati na siyang ahente, bata pa siya. Sabi ko, yan ang alam mo, subukan natin. Ako yung taga-repack doon, ako yung taga-assist, siya na may taga-benta. Nung maturuan na niya ako, ayun, dumami na yung mga linya namin. Ang produkto namin nung una ay mga food coloring, mga paminta, mga seasoning, hanggang sa dumating yung panahon na yung favor ng Lord, naging manufacturer na kami, nadagdagan ng mga instant delicacies, gaya ng mga sapin-sapin, mahablangka mix, photo mix. Gulat kami, tinawagan kami at naging participant kami ng World Trade Center. At kinonsider namin ito hanggang sa pati mga supermarket sa buong Pilipinas ay umorder sa amin. SM Schumart, Robinson, Gaisano. Mula 1980, tuloy-tuloy ang pagpapala ng pamilya Concepcion. Kasama na dito ang pagkakaroon ng 5 kotse, 6 na sasakyang pangnegosyo, sariling lupa sa Caloocan, Bulacan at Nueva Ecija, at pag-e-export sa Singapore, UK, Hong Kong at Amerika. Pero tila nag-ibang takbo ng tadhana nung simula ng dekada 90. Nung dumaan kami sa pagsubok, nag-attempt ako mag-suicide ng time na yon. Dahil talagang hinatakan kami ng kotse, hinatakan kami ng truck, bankrupt kami. Yung utang namin is 2.8 million, ang stock namin is 200,000. Tapos yung wife ko ay may sakit, nangayayat. Talagang sabay-sabay yun, tapos namatay yung anak ko. Kaya sabi ko, Lord, ano ang gagawin ko? Noong time na yun, talagang tatalon na ako doon sa 3rd story building namin. Nangusap ang Panginoon sa akin, anak, mahal kita. Sabi niya sa akin, at di kita pababayaan, iiwanan man. Nung panahon na patay yung anak ko, nasa kandungan ko siya, sabi ko, Panginoon, alam ko darating ang araw. Magkikita rin kami ng anak ko, purihin ang pangalan mo. At doon sa akin nagkaroon ng rema yung John 3:16. Ganyan na lang ang pag-ibig ng Diyos, binigay niya kanyang bugtong na anak. Sabi ko, Panginoon, mula sa araw na to, kung kulang pa nagagawa ko sa'yo, maglilingkod ako habang ako'y nabubuhay. Kasi, kailan mo pa, alam naman pagka puro may pera ka lang, praise the Lord. Pag may pagsubok na, kaya sabi nga, may buhay, may kamatayan, may karamdaman. Kailangan, praise the Lord ka pa rin. And sabi ng Lord sa akin, lapitan mo yung mga supplier mo. Natutunan ko magpakumbaba. Nilapitan ko yung mga supplier ko, kinausap ko. Then sabi nila, sige, tutulungan ka namin. Tapos nagulat na lang ako, naka-recover yung company at masigit pang naka-recover. Then doon nakilala ang pangalan ng Panginoon. Sa pagdanas nila ng kawalan, lalong lumakas ang loob ng mag-asawang Nick at Sally na magbigay at maging biyaya sa ibang tao. Yung time na kami mahirap ay nagbibigay lang kami, almost hundreds. Pero hindi kami huminto doon na 50 pesos, gano'n, na 100 pesos. Nag-declare kami na, Lord, nakakahiya naman, ikaw yung totoong Diyos. Sa 27 taon ng pag-aasawa, nananatili pa rin ang pagiging matapat ni Nick at Sally sa Diyos at sa isa't isa. Katapatan na naging susi sa pagharap sa kawalan, kakulangan at kahit kamatayan. Regarding sa business, ang isang Kristiyano o mananampalataya na nagtitiwala sa Diyos, walang word na bankruptcy. At naniniwala ako, basta lagi lang sila manangan sa Panginoon, kasama ang sipag at pagtitiwala, i-increase ng Diyos yung business na inahawakan nila. Huwag sila matakot, lalo sila mag-humble down dahil merong itinuturo ang Panginoon sa kanila. Nick and Sally went through a lot in their business. Ang dami nilang trials, ang dami nilang ups and downs. But alam mo, through it all, the Lord remained faithful till the end. And the Lord restored their business and caused them to stand firm on Him. And the Bible says the Lord is the rock that cannot